Ulat News Updates. Mga balita ngayon, 13 luxury cars ng pamilya Diskaya ipapa-auction ng BOC sa November 50. Mga reklamong kriminal na inihain ni Charlie Atong Ang kay Patidongan ibinasura ng DOJ. LPA sa North Luzon ganap nang naging bagyong Salome. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nakatakdang ipa-auction ng Bureau of Customs o BOC ang 13 luxury cars ng mag-asawang kontratistang sina Curly at Sara Diskaya sa November 50. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, kabilang sa ipasusubasta ang ilang sasakyan na walang sapat na papeles tulad ng import permit at dinoktor na certificate of payment. May ilang interesadong bidders na nakikipag-ugnayan sa customs ngunit bineberipika pa ang kanilang mga aplikasyon. Binibigyan naman ng pamilya Diskaya ng pagkakataong umapila ng hanggang October 23 Huwebes. Sa pagtataya ng BOC, nasa 100 million pesos ang halaga ng buwis na hindi nabayaran ng mag-asawang kontraktor mula nang makuha nila ang mga sasakyan. Ibinasura ng Department of Justice o DOJ ang mga reklamong kriminal na inihain ni Charlie Atong Ang laban sa dating empleyado niyang si Julie Dondon Patidongan at kasama nitong si Alan Brown Bantiles kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabongero. Sa 19 na pahinang resolusyon ng Mandaluyong City Prosecutor's Office noong September 30 at inilabas nitong Lunes, kinatigan ng mga piskal na kulang sa ebidensya ang mga kasong robbery, extortion, grave threats, grave coercion, slander at incriminating an innocent person. Batay sa call log, si Ang mismo ang madalas tumawag sa mga inirereklamo dahilan upang mabasag ang alegasyon ng puwersa at pananakot. Tinukoy din ng mga piskal ang 12 milyong pisong kontribusyon ni Ang sa kampanya ni Patidongan na salungat sa umano'y extortion claim. Isa ng ganap na bagyo ang binabantayang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR at may local name na Salome. Ayon sa Pag-asa, naging ganap na tropical depression ng LPA alas 8 kaninang umaga at huling namataan 285 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers per hour at pagbugso aabot sa 70 kilometers per hour. Una nang sinabi ng Pag-asa na posibleng maglandfall ang bagyo sa Batanes mamayang gabi o early Thursday morning. Ito na ang ika-4 na bagyo na pumasok sa PAR ngayong Oktubre at ika-19 sa taong 2025. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.